So, ang urinary system ay sarong sistema kang hawak ta na importante din. So, nagtatabang ini sa paghali kang mga waste products kang sa tuyang hawak, pag-regulate kang balancing electrolytes, pag-maintain kang acid-base balance, pag-produce ning ihi asin pag-transport kang ihi paluwas sa tuyang hawak. So, kidneys. So, yung kidneys ay duwang bean-shaped organs na makukuha sa ibaba na parte kang sa tuyang likod. So, ang trabaho niya is mag-filter kang dugo para mahali yung mga waste products as in excess substances. Nagtatabang din siya para mag-regulate ang sa tuyang blood pressure as in ma-maintain ang electrolyte balance. So, yung kidneys din ang nagpo-produce kang sa tuyang urine. Next is ang ureters. So, yung ureters ay duwang garong tubo siya na sadet na nagtatransport kang sa tuyang urine or ihi pasiring sa bladder. So, yung function niya is nagkakos siya ng contractions para mailipat yung urine pasiring sa bladder. Next is bladder. So, yung bladder is a muscular organ siya na nakakapag-expand and contract na makukuha sa tuyang pelvis. So, yung main function niya is ang pag-store kang urine hanggang sa pwede ta na ining mailuwas. Next is urethra. So, yung urethra ay sarong garot tubo na nagkokonekta kang bladder pasiring sa luwas kang sa tuyang hawak. So, ini yung nagtatabang para makaluwas yung ihi ta habang so yung urethra yung nagko-conduct para yung urine or yung ihi ta is makaluwas hali sa bladder pasiring sa luwas na parte kang sa tuyang hawak. So sa lalaki yung urethra is pwede din siyang mag-carry ng semen. So hydration. So, yung hydration is nakakatabang sa pag-dilute kang ihi as in paghali kang mga waste products sa hawak ta. Next is dietary fiber na makukuha sa mga prutas, gulay as in whole grains ay nakakatabang para maiwasan ang constipations na pwedeng makaapekto sa pag-function kang sa tuyang pantog. Next is ang pagbawas kang intake kang sodium. So, nakakatabang ini sa pamamahala kang presyon kang dugo asin pag-iimbak kang liquid. So, paglimita sa mga oxalates. Ang mga pagkakan-arog kang spinach, beets, asin mani ay pwedeng magkausa ng bato sa ibang tao. So, dapat kung makakan kita ka yan, dapat balance lang. Next is protein. So, kaipuhan, mapili kita ng mga lean proteins asin limitahan ang mga high purine foods para mabawasan ang uric acid build-up. So, sunod is pagkakan na may mga antioxidants. Ang mga prutas at gulay ay nakakatabang para malabanan ang pamamaga asin nagsusuporta sa kabuoang kalusugan kang sa tuyang urinary system.